Okay, good day mga boss. So pag-usapan naman natin ngayon kung ano ang gamit ni if error function. Okay, meron tayo dito ang if error function. Ito siya. Paano natin siya gamitin? So meron tayong example dito. Okay. A3. Okay, saan natin kunin yung A3? So kunin natin si A3 at si B3. Okay, yan yung value nila. Okay, multiply ngayon natin siya. So A3 multiply by B3. Okay, so kung okay naman siya, mag-enter lang siya ng valid data. Okay, pag hindi siya okay, pag nag-true ito, mag-enter lang siya ng valid data. Pag hindi naman, pag nag-false siya, ibig sabihin yan, mag-display siya ng invalid boss. Okay, so try natin, enter natin yan. Mag-click natin ng enter. Okay, nag-display siya ng valid data. So, what is valid data? So, kinompute niya yung A3 saka A2. So, 150 multiply by 2 is equal to 300. Okay, ano ba ang gamit ni F error? What if accidentally nag-enter ka sa sobrang busy mo, dahil mo nang ginagawa, naka-enter ka ngayon ng letters. So, yan na papasok si if error function. For example, dito, nakapag-enter ka ng letter A. Okay, so ang magdi-display dyan is invalid boss. Okay? So, hindi niya kasi pwedeng computing 150 plus A. So, kailangan 150 multiply by 1. Okay? 150 multiply by A. So, hindi niya pwedeng computing. So, ang magdi-display dyan is invalid boss. Okay? Whatever you place here, okay, kung anong gusto mong ilagay dito, yun ang magpapakita. For example, mali. Okay. Mali. Ibig sabihin yan, pag mali siya, magdi-display ang mali po. Okay. Magdi-display ang mali po. Okay. For example, lagyan natin to ng 3. Okay. Magko-compute ba si 150 multiply by 3? So, tama siya. Mag-compute siya ng 450. What if sobrang busy mong tao, nakapag-enter ka dito ng letter B or kahit ano, okay, letter, nakapag-enter ka ng text, ng mga karakter, okay, string, gano'n. Okay, pag-click mo ng enter, automatic, no-notify itong si total sales mo ng mali po. Kasi yun ang nilagay mo. So, yan ang gamit ni if error function. So, once na nakapag-enter ka ng mali, mag-display siya na mali ito. Okay? So, mano-notify si user.